Pagkatapos naming magyakapan ay bumaba na kami at naabutan namin si Daddy sa sala na nagbabasa ng dyaryo. Naglakad papunta sa direksyon ni Daddy si Lauren at niyakap niya si Daddy mula sa likuran na siyang kinagulat ng huli. Nabigla naman si Daddy at nilingon ng likuran niya. "Good morning!" Malambing niyang bati kay Daddy bago niya matunog na hinalikan ng pisngi nito. "Good morning, Ellie!" Bati naman ni Daddy sa kanya. Nanatili lang akong nakatayo sa kinaroroonan ko at pinagmasdan silang dalawa. "Where are you going?" Tanong ni Daddy nang makita ang dalang bag ni Lauren. Pumunta kasi sa harapan niya si Lauren kaya nakita niya ang ayos nito. Napangiti ako nang lingunin niya ako, pero kaagad ring ibinalik ang tingin sa apo. "I'm going with mommy today," sagot naman ng anak ko sa kanya. "Where?" Kuryosong tanong ni Daddy sa kanya. Hindi ko na hinintay pa ang sagot ni Lauren. Umalis na ako roon at pumunta sa kusina. Wala ngayon si Edna kasi umuwi siya sa kanila. Kaya kaming tatlo lang ang naririto. Ibig din sabihin nito ay ako ang mag-aasikaso sa dalawang kasama ko sa bahay. Hinayaan ko muna ang dalawa na mag-usap sa sala at nagluto na ng agahan. Tutal ay maaga pa naman kaya magluluto muna ako. Busy ako sa paghahanda ng agahan namin nang marinig ko ang mga yabag papunta rito at ang matinis na boses ni Lauren. Bumalik na ulit ang sigla niya na parang hindi siya nagkasakit noong nakaraang araw na siyang pinagpapasalamat ko. Nakangiti akong lumingon sa dalawa nang pumasok sila sa kusina at umupo sa hapagkainan. Tahimik kaming kumaing tatlo nang bigla na lang magsalita si Lauren. "I saw someone from the other day, Grandpa," saad ni Lauren habang kumakain. Napatingin naman si Daddy sa akin dahil sa biglaang pagsasalita ng apo niya. Napalunok ako at umiwas ng tingin sa kanya. Dumako ang tingin ko kay Lauren na nasa pagkain ng atensyon. Wala siyang ideya sa namumuong tensyon sa paligid. Nang hindi kami umimik ay nagpatuloy siya sa pagsasalita. "He's a bit familiar and he knows mommy," saad niya tumingin sa akin. Natigilan naman ako at hindi maalis ang tingin sa kanya kahit gusto kong gawin yon. "Right, mommy?" Tumango ako at hindi makapagsalita. Natatakot naman akong lumingon kay Daddy dahil ramdam kong may ideya na siya kung sino ang tinutukoy ni Lauren. Kahit pagaano kaliit na impormasyon lang ang sinabi ni Lauren. Baby," tawag ko sa atensyon niya. Mula sa pinggan niya ay nalipat ang tingin niya sa akin. Nagtataka ang mukha niya kung bakit ko siya tinawag. "Kumain ka muna, okay? You want to go with mommy, right?" Tumango-tango siya. Pinagpatuloy niya ang pagkain at hindi na nagsalita pa. I know I'm being such a coward and unfair to her right now, but can you blame me? I just don't want her to go through the same pain I felt 6 years ago. Pagkatapos naming kumain ay nagtungo na kami sa resort kung saan ako nagtatrabaho. Kabababa lang namin sa tricycle na sinakyan namin papunta sa resort, ay narinig ko agad ang pagsinghap ni Lauren dahil sa labis na pagkamangha sa buong paligid. Baka sa mukha niya ang tuwa nang makita kung gaano kaganda ang lugar. Mas lalo siyang namangha pagkapasok namin sa loob ng hotel. Nakaawang ang lobby niya habang inililibot ang tingin sa kabuuan ng lobby. May mga turista akong nakikitang napapalingon at natutuwa kay Lauren. Agad na nag-iba ang timpla ng mukha ko nang makita ang ibang katrabaho na mariing nakatingin kay Lauren. Sanay na ako sa mga pinupukol nilang tingin sa akin. Pero sa oras na husgahan din nila ang anak ko, ayon ang hindi ko na talaga palalampasin. Hinawakan ko ang pulsuhan ni Lauren at hinila siya papunta sa reception. At baka iba pa ang masabi ng iba ko pang katrabaho at baka marinig pa niya ang mga walang kwentang mga sasabihin ng mga yun. "You'll behave, okay?" Habilin ko sa kanya habang nag-aayos ako ng sarili. Pinaupo ko siya sa isang upuan rito sa reception area. Tumango naman siya at ngumiti sa akin. Ngumiti naman ako pabalik bago bumalik sa trabaho. Holiday ngayon kaya paniguradong maraming mga turista ang daragsa sa resort. Inihanda ko na ang sarili ko sa mga ganitong sitwasyon. Nakangiti lang ako sa mga turista at guest na dumaraan sa reception area. Buong respeto at galang kong hinaharap at kinakausap ang mga turista at guest na nag-i-inquire sa reception. Kapag wala pang mga guest ay nililingon ko si Lauren na inaabala ang sarili niya sa mga dala niyang manika at naglalaro mag-isa. Pagkasapit ng 9:30 ay nagpalit muna kaming dalawa ni Chloe. "Ganda talaga ng anak mo, no?" Saad ni Chloe nang makakuha siya ng pagkakataon para lumingon sa gawin naming mag-ina. Pabiro ko naman siyang inirapan na pareho naming tinawanan.
Kasalukuyan kong pinapakain ng snack si Lauren para hindi siya magutom bago pa man mag-lunch. Ito ang unang pagkakataon na dinala ko ang anak ko rito. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na makita ni Chloe si Lauren. She already seen her in person and at my phone before. Ayoko sanang dalhin si Lauren dito, pero hindi ko rin siya pwedeng iwan sa bahay. Ngayong may ideya na si Queen tungkol sa kanya, hindi malabong gagamitin niya ang koneksyon niya para hanapin kung saan kami nakatira. Baka bigla na lang siyang pumunta sa bahay at kunin ang anak ko na hindi ko naman hahayaang mangyari. Wala siyang karapatan na gawin ang bagay na yun. Siyempre, ang ganda kaya ng mommy niya. Nagmamalaking sagot ko kay Chloe. Sus, wala ngang nakuhang features mo. Pagdadalang tao lang yata yung ambag mo eh. Saad niya na medyo nagpatigil sa akin. Napalunok ako at kaagad na bumawi. Anong sinasabi mo? Mana sa akin ang anak ko, no? Depensa ko pa sa kanya. Napanguso naman siya at umirap. Sige na Jules, ilusyon pa. Saad niya na tinawanan ko lang kahit na medyo naging awkward yun para sa akin. Hindi na nasundan pa ang pag-uusap namin nang mas naging busy pa kami. Palitan lang kaming dalawa sa pagtao sa reception desk. Kapag ako ang nasa reception, siya naman ang kasama ni Lauren. At kapag siya naman ang nasa reception, ako ang kasama ni Lauren. Palitan lang. Nang dumating ang lunch ay pareho kaming nag-ayos para kumain ng lunch sa malapit na resto sa resort. Pero biglang may dumating sa resort na hindi ko inaasahan. Hi Julia! She happily greeted me. Sheena? Mahinang banggit ko sa pangalan niya. Lumapit siya sa akin at nakipagbeso. Hindi ako makagalaw dahil sa pagkabigla sa biglaang pagdating niya rito. Muntikan ko ng kurutin ang sarili ko nang maalalang pinsan pala ni Adam na asawa niya ang may-ari ng resort na to. Hindi rin ako mapakali nang maalalang ang Lawrence na kilala ko at ang Lawrence na kilala nila ay iisa. Ang malaking katanungan ay kung bakit sila magkakilala. Natigil ako sa pag-iisip ng marahan niyang hinawakan ng braso ko. Malawak ang ngiti niya habang nakatingin sa akin. Nagtaka ako at tiningnan ang likuran niya para hanapin ang dalawang dapat ay kasama niya. Mukhang nakuha naman niya ang ibig sabihin ng pagtataka ko dahil nagsalita siya at sinagot ang katanungan sa isip ko. Nasa entrance sila. Saad niya. Napatingin ulit ako sa kanya at nakitang hindi naman nawala ang ngiti niya. Hinihintay nila si Deegan at Darwin. Napatango-tango naman ako dahil sa sagot niya. Magpinsan nga pala ang asawa niya at may-ari ng resort na to. Kaya natural lang na mapadpad sila rito. Swimming? Tanong ko nang mapansing nakasuot siya ng manipis na roba. Kitang-kita ang suot niyang itim na two-piece bikini at ang kurba ng kanyang katawan. Paniguradong may mag-aamok na asawa mamaya kapag nakita niyang suot ng isang to. Hindi nga ako nagkamali nang makita ang nakasimangot na mukha ni Adam habang karga niya si Asil. Kasunod niya sa likuran si Deegan, nakarga naman ang anak na si Darwin. Hindi ko nakita si Paige kaya mukhang hindi siya sumama sa mag-ama niya. Nawala ang atensyon ko sa kanilang dalawa nang marinig ko ang nayayamot na boses ni Adam. Babe! Maktol nito sa asawa. Manahimik ka nga Adam! Magsusuot ako nito sa ayaw at sa gusto mo. Mariing saad ni Sheena sa kanya. Napakamot naman sa sariling batok si Adam dahil sa kawalan ng pag-asang baguhin ang isip ng asawa. Kakain kami ng lunch dito, sabay ka? Baling niya sa akin. Dahil sa paanyaya niya, doon ko lang naalala ang kasama ko. Napatingin ako kay Lauren na tahimik lang sa gilid, kasama si Chloe na nakatingin lang din sa gawin namin. Si Chloe nga pala. Pakilala ko kay Chloe. Kasama ko sa trabaho. Hi Chloe, ako si Sheena at ito naman ang mag-ama ko, si Adam at Asil. Pakilala niya sa sarili at sa asawa at anak niya. Ngumiti naman si Chloe at nakipagkamay kay Sheena, ganoon rin kay Adam. Kaagad namang nagpumigla sa bisig ng ama si Asil nang makita si Lauren. Pagkababa niya ay mabilis niyang pinuntahan ang kinaroroonan ni Lauren. Napangiti naman ako nang makita ang saya ni Lauren nang may kakilala siyang pwede niyang makalaro dito. Naibalik ulit ang atensyon ko kay Sheena nang magsalita ulit siya. Sumama na kayo sa aming mag-lunch. Nakangiting saad niya sa amin. Kami lang naman ang nandun. Nag-alinlangan ako sa alok ni Sheena, lalo na't kasama ko si Chloe. At bukod pa roon, ay baka tama ang hinala kung may koneksyon si Lawrence at ang pamilya niya. Bago pa man ako makapagdesisyon, hinila na ako ni Sheena palabas. Wala akong nagawa kundi hilain si Chloe. Hindi ko naman siya pwedeng iwan na lang basta-basta.
Dinala kami ni Sheena sa dalampasigan. May nakahandang mesa na may mga iba't ibang klase ng pagkain at mga lamang dagat sa isang cottage na gawa sa kawayan. Napanatag ako nang makita na naroon si Lauren kasama si Asil. "Halina kayo rito!" Paanyaya naman ni Sir Dagan. Doon ko lang ulit naramdaman ng hiya dahil sa pagtawag niya sa amin. Nagpatinaod kaming dalawa ni Chloe nang hilain ulit kami ni Sheena papasok sa cottage at pinaupo roon. Nang tingnan ko si Lauren ay nakita ko siyang kumakain kasama ang dalawang batang lalaki. Pareho silang sinusubuan ni Adam at Sir Dagan. Saglit kong kinalimutan ng hiya at pinagsilbihan ng sarili. "Ang cute nila, no?" Tanong ni Sheena sa akin habang pinagmamasdan namin ang mga batang naliligo sa dagat, kasama sina Adam at Sir Dagan. Napangiti naman ako at tumango sa kanya nang makita kong gaano kasaya ang anak ko. Kumaway ako kay Lauren nang lumingon siya sa direksyon kung saan kami nakaupo at nakamasid sa kanila. Kumaway naman siya pabalik bago nakipaglaro ulit kina Asil at Darwin. Alam mo, kuha ng atensyon ni Sheena sa akin. Mula sa dagat ay dumapo ang tingin ko sa kanya, na ngayon ay nakatingin sa dagat kung saan naliligo ang mga bata. "May kamukha ang anak mo, hindi ko lang alam kung sino." Lumingon siya sa akin at kumunot ang noo. Napalunok naman ako na magtagpo ang mga mata naming dalawa. Kaagad akong umiwas at yumuko. Nagkunwari akong nilalaro ang buhangin na kinauupuan namin. May ideya na ako kung sino ang tinutukoy niyang kamukha ni Lauren. Lalo na't sa tingin ko ay may koneksyon sila ni Queen, pero hindi ko yun pwedeng sabihin. "Bakit nga pala wala si Paige?" Pag-iiba ko sa usapan. "Masama ang pakiramdam?" Sagot naman niya na tinanguan ko. "Sabi ko nga kay Dega na baka may baby number 2 na yun, namutla ang loko." Tuwang-tuwang saad niya pagkatapos ay tumawa. Natawa naman ako dahil nakakadala ang tawa niya. "Hoy Mrs. Lankov, huwag mo kaming pagchismisan." Rinig kong sigaw ni Adam. "Manahimik ka, maraming lilingon, baliw." Sigaw pabalik ni Sheena sa asawa. Natatawa ko silang pinagmamasdan. Nakikinig lang ako sa palitan nila ng sigaw na hindi ko alam kung bakit nila ginagawa. Wala yatang gustong lumapit sa isa sa kanila para hindi na nila kailangan pang sumigaw. Maya-maya pa ay may naramdaman akong tumabi sa akin. Napangiti ako nang makitang si Dory niyon at yakap-yakap ang sarili. "Wanna get change?" Malumanay kong tanong sa kanya. Tumango naman siya kaya hinawakan ko ang pulsuhan niya at aalis na sana papunta sa cottage kung nasaan ang dala niyang bag. Nang bigla na lang tumakbo si Asil at Darwin habang sumisigaw. "Tito Lawrence! Tito Lawrence!" Sabay na sigaw ng dalawang bata. Natulos naman ako sa kinatatayuan ko at hindi magawang makagalaw. Napaawang ang labi ko nang makita si Queen ngayon at kinukuyog ng dalawang bata. Nakasuot siya ng isang manipis na puting polo, beige na khaki shorts, itim na sandals at isang itim na shades. Kahit simple lang ang kasuotan niya, ay nangingibabaw pa rin ang karisma at kagwapuhan niya. Kaagad kong pinilig ang ulo at sinita ang sarili dahil sa naisip. Napaiwas ako ng tingin mula sa kanya nang tignan niya ako. Tahimik akong umalis roon habang hila-hila si Lauren pupunta sa cottage. Kinuha ko ang bag niya at maglalakad na sana papunta sa shower area nang tanungin ako ni Lauren. "He was the man at the school's clinic, right?" Inosenteng tanong niya. Napapikit naman ako at pinakalma ang sarili nang maalala na naman ang eksena nung araw na yun. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya at pilit na ngumiti. "Yes, sweetie," sagot ko sa kanya. Niyakag ko ulit siya maglakad at hinila papunta sa shower area para makapagbanlaw na siya at makapagbihis. Pagkarating namin sa shower area, kaagad kong pinihit pabukas ang dutya ng shower. Pumailalim naman sa shower si Lauren. Mabuti na lang at may libreng shampoo at sabon rito, kaya hindi na namin kailangan pang magdala o bumili pa. Habang nilalagyan ng shampoo ang buhok ni Lauren, ay hindi ko maiwasang kabahan na baka bigla na lang sumulpot ang lalaking yun dito. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya ngayon, lalo na't bigla na lang siyang nawala matapos ang interaksyon ng araw na yun. Nagitla ako nang bigla na lang sumulpot sa harapan ko si Queen habang binabanlawan ko si Lauren. Magsasalita na sana ako pero napigilan ko ang sarili nang makitang kasama niya ang dalawang bata. Pinagpatuloy ko na lang ang ginagawa ko. Tahimik lang kami pareho habang inaasikaso niya ang dalawang bata. Tanging sila lang nag-uusap at tanging nagbibigay ng ingay sa pagitan ng tensyon sa aming dalawa. Pagkatapos kong mapaliguan si Lauren,
dinala ko na siya sa malapit na public bathroom at binihisan. Habang inaayos ko ang suot na blouse ni Lauren, tumingala siya at nagtanong sa akin. "What is he doing here, Mommy?" Mahinang tanong niya na nagpatigagal sa akin. Kumurap-kurap ako at umiwas ng tingin sa kanya. Tiningnan ko ang sarili sa salamin na nasa likuran ni Lauren at nakita ko kung gaano kaputla ang itsura ko. Wala sa sariling kinagat ko ang pangibabang labi ko para kahit papaano ay magkakulay naman ng kaunti. Naalis ang tingin ko sa salamin nang maramdamang hinila ni Lauren ang laylayan ng damit ko. Napatingin ako sa kanya gamit ang nagtatanong kong mga mata. "Wanna go down?" Saad niya na kaagad ko namang sinunod. Tinulungan ko siyang makababa mula sa pagkakaupo niya sa itaas ng lababo. Nang makababa ay inayos niya ang suot niya at tahimik ko naman siyang pinapanood habang tahimik na natutuwa sa mga kilos niya. Tiningnan ko ulit ang sarili ko sa salamin. Nang hindi ko nagustuhan ang itsura ko, ay kumuha ako ng lip tint sa bag at naglagay ng kaunti sa mga labi ko. Hinihintay lang ako ni Lauren at tinitingnan ng bawat kilos ko na para bang anumang oras ay mawawala ako sa paningin niya. Pagkatapos kong ayusan ang sarili, ay niligpit ko na ang mga gamit at hinawakan ng kamay ni Lauren para umalis na. Pareho kaming nagulat mag-ina nang sa paglabas namin ay may nakita kaming tao na nakatayo sa harapan ng pinto ng banyo. To make the whole situation worse, the man standing in front of the door was no other than Queen Golliver. His hands are both inside his khaki shorts pockets. I noticed that he changed his clothes too. I mentally slapped myself when I noticed that I'm shamelessly checking him out. "Lauren, right?" he gently asked my daughter. I gulped the large bile in my throat, remembering where I got Lauren's second name, which is Lauren obviously. "Yes," my daughter cheerfully answered while nodding her head. Queen smiled because of her cheerful response. I was stunned when he suddenly lifted his head and looked at me. The moment our eyes met, I knew he got an idea too. "You are friends with Asil?" tanong ni Lauren. Tumango naman si Queen sa kanya. "Yup, I'm also his tito too." "Blood related?" Kuryosong tanong ni Lauren. Muntikan ko pa siyang sitahin pero kaagad na sumagot si Queen sa katanungan nito. "I'm his father's cousin." Nakangiting saad niya na nagpaawang ng labi ko at nagpagimbal sa akin dahil sa sagot niya. Akala ko ay may koneksyon lang sila dahil sa parehong mundong ginagalawan. Yun pala ay mas malalim pa doon. They are relatives. That explains their undeniable good genes. Nabalik ako sa realidad nang marinig ang pagtawag ni Lauren sa akin. Napatingin ako sa kanya na kasalukuyang tumatalon-talon sa harapan ko at inihila ang suot kong damit. "Please, Mommy! Pretty please!" Kumunot ang noo ko dahil sa kawalan ng ideya tungkol sa tinutukoy niya at kung bakit siya please ng please sa akin. Hilay dahil sa malalim kong iniisip